kababayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Nakatas na flag. Eh, baka ibababa nila namin. Okay na. Congratulations. Ano pa na ito? Ngayon pa lang ako sisima na magpaan. Kasi naman, naka-raise na yung flag, kaya wala na pumungan. Hello. Hindi na iba pa ng flag. Eugene, may voice kayo. Pakipuntahan nga yung jail guard yung nagbababa ng flag. Dapat nakababayan eh. Pwedeng makisuyo. Pakitabag si Manabat. Okay, inanyayaan po natin yung ating mga... At saka makikisuyo na rin, ma'am, yung podium sa cultural. Yung podium, yung restroom. Boys, pakisuyo. Okay, tinatawagan po natin yung ating mga empleyado. Ano po, hindi na tayo dumako na dito sa ating bulwagan ngayong umaga para po sa pagpapasimula ng ating Roseanne. Dito nyo ilagay yan sa gitna. Ito, dito dadaan ng tao mas marami, gitna. Dito nyo sa gitna ilagay. Huwag dyan sa tabi. Makisuyo, pakilipat nyo. Again, tinatawagan po natin yung ating mga kasamahang empleyado. Tayo po ay magsisimula na ng ating makikisuyo. PPO, outreach ba kayo? Clinical, makikisuyo, huwag kayo dito kayo. Ang hirap nung kayo nasa likod. Makikisuyo po, dito tayo. Masyadong nasa likod na kayo. Okay, muli po, tinatawagan natin. Nandiyan na ba yung mga taga-moral office? Pastor, umpisahan ko na kasi may program kami dito ng 9:30. May distribution kami ng grants. Kaya dapat mabilis lang tayo. Ha? Okay, dito na po tayo, mga kasamang empleyado. At tayo magsisimula na. Tawagin natin si Pastor June. Ano po? Si Pastor Ronald. Para po sa 10 minuto. Ano po? Medyo bilisan natin sa oras. Kasi po, meron kaming program din dito. Ano po? So, dapat mabilis yung pacing natin. Kasi right after po, maghahapon pa kami ng mga gamit dito. So, dapat strict tayo sa oras. Okay. Tawagin natin si Pastor Ronald. Ano po? Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Morning po. Napapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nandito muli tayo. At tayo po sa biyaya ng Panginoon ay magpapasimula ang open ng ating flag ceremony. At nais natin batiin mula sa lahat ang ating pong Gobernador, Governor Romil N. Hernandez,
at ang kanyang may bahay, Gobernadora Ruth Mariano Hernandez, at ang lahat ng nasa sanggunian, ang lahat ng mga sabihin natin si admin, next nating batiin, at ating HR manager, at ang lahat po ng mga hepe, mga staff, mga nasa pamunuan, gayon din ang mga empleyado ng pamahalang pananawigan. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Well, magpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nandito tayo at magpapasimula ng ating pong programa. Ngayon, nais kong basahin sa inyo ang sinasabi po ng Biblia, ang banal na kasulatan, sa Proverbs chapter 15, Proverbs 21, verse 5. Ito po yung sabi ng banal na kasulatan, Proverbs 21, verse 5. Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts leads to poverty. Maliwanag ang sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan na kinakailangan ho natin ng pagsisikap para tayo magtagumpay. Pero nais kong tutukuyin ngayong umaga ang good planning. Sapagkat ito po yung kasama sa tema ng Civil Service Month. Ang tema ho natin is Transforming Public Service in the Next Decade. At ito'y napakahalaga sa lahat. Owning agile and future-ready servant heroes. Mamaya tukuyin natin yan. Napakahalaga para po sa ating lahat ang matalinong pagpaplano sa paggawa ho natin ng mga decisions in long term. Ibig ko sabihin, wise planning requires making decisions for long term. At dahil dito, kinakailangan po natin ma-recognize ang wisdom sa pamamagitan ng mga pagpaplano ng mga langgam. Ang mga langgam po ay dumaliit pero may wisdom sila na naghahanda sila, nagpaplano sila sa darating na tag-ulan. At nag-iipon sila, nag-iimpon. Ang sabi po ng Proverbs 30 verse 25, ants, they are strong. They are not strong, but they store up food all summer. Ang sabi ng Proverbs chapter 6 verse 6, take a lesson from the ants, you lazy bones. Learn from their ways and become wise. Alam niyo, napakaganda nito na ating tingnan natin yung mga langgam kung paano sila nagpaplano. It so happen, ang Philippine Civil Service Anniversary na nagdiriwang nga tayo ng 124 ay sumusunod sa 10-year team. Na ang 10-year team nito is Transforming Public Service in the Next Decade, Owning Agile and Future-Ready Servant Heroes. Na ina-emphasize nito na yung government force magkaroon ng adaptability sa kasalukuyang panahon. Ang Owning Agile ay nagkakahulugan sa atin na ginagagantimpalaan ang mabibilis. Gagantimpalaan ang maliliksi na kung saan itong maliliksing ito ay inihahanda para sa isang paglilingkod at ang paglilingkod nito, tinatagurian silang servant heroes. Kaya naman dito sa pagpaplano, ang Philippine Development Plan, PDP, sa loob ng 2023 hanggang 2028, ay nagplano ng 6 years plan for country's economic and social transformation. At dahil dito, meron din tayong individual development plan dito sa ating lalawigan, sa ating LGU, para may assist po natin ang ating mga empleyado sa ating career development. At dahil dito, ang primary purpose nito, magtulungan tayo, magtulungan ang mga empleyado, at higit sa lahat, maintindihan natin kung paano tayo makagawa ng short-term at long-term goal. Na kung saan, sa partnership nito ng ating supervisor, kasama ang ating mga kasamang empleyado, naisip natin, napaplano natin kung ano magagawa natin sa 5 taon. 2024 hanggang 2028. O siguro inisip natin 4 years. Kung ito man ay 5 years o 4 years, ito ay 2024 hanggang 2028. Kaya nga, ang individual development planning makakapag-benefit sa atin sa anumang organization o sa organization natin, sa ating opisina, para makapag-develop tayo ng ating sarili. At kapag na-develop natin ng ating sarili, magkakaroon tayo ng napagandang resulta nito sa buhay natin sapagkat ito ay tayo. Sa ating pagtatapos, isipin natin, gaano ba ka-importante ang planning para sa ating lahat? How important planning is for us? Gaano ito ka-importante? Unang-una, ini-ensure na ito na ikaw'y handa. Sinisiguradong handa ka sa anumang klase ng paglilingkod. Kaya nga ang pag-create sa atin ng plano, pag-create natin ng plano natin,
makakatulong ito sa atin para ma-manage natin ang mga anumang mga bagay na pwede natin i-encounter sa hinaharap. So napakahalaga para sa atin ito na meron tayong ang tinatawag nito na individual development plan na kung saan pinaplano natin ang ating sarili kung paano tayo mag-develop. Ito ay training. Training na kung saan tayo po ay mapapaghusay kung paano natin tatrabahuin ang trabaho natin na mas mabuti pa. So, it ensured us na tayo po ay handa. Ikalawa, it allows you to reach your goal. Na-allow nito na magkaroon ka ng goal at ma-reach mo yung goal mo. Ang planning for the future, ina-allow niya tayo na makapag-set na goal natin at makagawa tayo ng proper step natin para doon sa specific time frame. Kaya nga po, itingnan ho natin, laging may time frame. Kahit naman dito sa ating IPCR, meron ho tayong time frame kailan natin ma-accomplish yung gusto natin ma-accomplish sa loob ng ilang buwan o ilang taon, paano natin ito i-accomplish? Anong time frame natin? Kaya, inaalaw tayo nito na magkaroon ng goal at ma-reach natin yung goal na yun. Ikalawa, it keeps us motivated. Ito na ikatlo. Kinigim nito tayo na maging motivated tayo. Kapag meron tayong plano, nakapag-set tayo ng plan for our future goal, ini-inspire tayo nito na makapag-work hard para ma-reach natin yung goal natin. Magsisikap talaga tayo, magiging motivated tayo. Kasi meron tayong goal. Kaya isinusulat natin yan. Sumunod, ikapat, ito daw katapusan kasi may lang tayo. It allows us na magkaroon tayo ng financial stability. Ano ibig natin sabihin? Kapag tayo po ay nahanda, kapag napagbuti na pag-inam natin yung ating trabaho dahil ng training tayo, tataas din ang ating economic situation. Ibig kong sabihin, tataas din ang ating ekonomiya. Personal economy, ibig kong sabihin, tataas din ang antas ng ating pamumuhay sapagkat umaangat tayo. Ibig kong sabihin ganito, kung tayo man ay magte-training, dito tayo magwawakas. Huwag nating panghinayangan ang anumang perang gagastusin natin sa training natin. Sapagkat ito ay para sa atin. At ito ay para sa ating development. At kapag na-develop tayo, ito yung magiging puhunan natin para nang sa ganon ay maging mahusay tayo na empleyado na manggagawa. At kapag naging suited and fitted tayo doon sa tinatrabaho natin at nag-excel pa tayo, ang sabi naman ng civil service, honing agile, sabi niya, honing agile and future-ready servant heroes. Lagat din pala, kasi yung honing, pagkagan din pala, doon sa malilis, mabilis, mahuhusay, na mga lingkod bayanin, na mga lingkod bayan. Kaya nga, guys, yung basahin, ang sinasabi po ng talata sa atin para magsilbing spiritual encouragement para sa ating lahat, ang talatang ito. Proverbs 21 verse 5. Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po muna ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa inyo sapagkat ito ang panahon na itinagda niyo po sa amin para muli kaming maging masigla sa amin pong paglilingkod sa inyo. At higit sa lahat, sa amin pong pamahalaang dalawigan ng Laguna. At alam namin, Panginoon, na igagay niyo po ang bawat isang sa amin. Pagmalain niyo po ang aming gobernador, gayon din ang kanyang may bahay, Gobernador Ruth Mariato Hernandez, at higit sa lahat, ang mga nanunungkulan sa pamahalaan. At dalangin namin, Panginoon, patnubayan niyo po ang aming administrator, Attorney Dulce H. Rebanal, pati ang namin pong HR manager, pagpalain niyo po, tulungan niyo, bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon. At higit sa lahat, ang bawat mga hepe, kawani ng aming pamahalang panalawigan, patnubayan niyo po kaming lahat sa isang linggo na namang pagtatrabaho. O Diyos, dais namin kung ipanalangin at i-bless sa inyo ang PPO Clinical na magbibigay ng kanilang report ngayong umaga at papacilitate ng programa ngayong umaga. Patnubayan niyo po sila, maging ang lahat ng mga kilos na gagawa para sa flag ceremony namin. Dalangin namin na pagpalain niyo rin po sila. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang kanilang hepe, Dr. Jed Dagsan, kayo, Panginoon, na kumilos at gumawa sa kanya. Dalangin namin na sa biyaya niyo po ay
na doon na karunungan na ginagawa niyo, Panginoon, para sa kanyang paglilingkod, at may pasa niya ito sa kanya pong mga kamanggagawa. At dalangin namin na patuloy niya ibubuhos yung masaganang biyaya at mapala sa puso't buhay ng bawat isang sa atin. Maraming po salamat. Itong dalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Palain tayo ng Panginoon. Okay, salamat, Pastor Roland. Ayan. Okay, yung mga naandyan sa mga opisina, ano po, baka pwede kayong anyayan dito. Lalo na ho dyan, sa ilalim ng lobby ng GO Executive. Ang daming naandyan sa loob. Doon nagpa-flag ceremony. Baka pwede kayo anyayahan dito. Ano po? Okay, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At tayo ay naandun pa rin sa isang buong selebrasyon ng ating Civil Service Month. So may mga activities pa rin. Ano po? Ayan. Okay, ang tagapanguna po ngayong umaga sa ating lingguang pagtatas ng watawat ay ang Provincial Population Office Clinical Services na andyan sa panguna po ng kanilang pinuno, si Dr. Jed Dagsan. At siyempre, yung kanilang mga kasama. Palakpakan nyo naman! By the way, we'd like to recognize the blessings of our Provincial Administrator, Attorney Dulce Exapan. Palakpakan nyo naman si Admin. At ngayon naman, para po sa pagpapadaloy ng programa, tawagin natin. Dapat may palugaw ka eh. Dapat may palugaw kayo. Hindi lang pagka mag-i-eleksyon ng Lego. Dapat meron. Palakpakan natin si Ma'am Aleli Guarin, registered midwife. Tama ba? Pwede namang ihabol yan eh. Hello po. Good morning po, everyone. Yes. Meron po ba tayong power? Meron. Una po, maraming salamat po at ang aming pong opisina, Provincial Population Office, Clinical Services, ang naatasan para magtaas ng ating watawat. Siyempre po, gusto po nating pasalamatan ang ating mahal na Governor Gov. Ramil Hernandez sa patuloy po na pagsuporta sa aming opisina. At siyempre po, sa napakasipag, napakabait at napakabilis lapitan ng ating Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Ribanan, at sa bumubuo po ng lahat, especially po sa siyam na hospital na nandito, sa mga doctors, sa mga department head, unit heads, at sa lahat po ng kapwa ko kawani. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba nating sabihin sa ating katabi, napakapalad mo dahil empleyado ka ng gobyerno. Diba po? Bakit? Madami pong blessings ang isang kawani ng gobyerno. Marami po tayong natatanggap. Then, at higit sa lahat, 124 anibersaryo ang pinagdiriwang ng civil service. So, sa pagdaloy po ng ating programa, ang unang bahagi po, ang pambansang awit, pangungunahan po ng aming midwife ng Kalayaan, Daisy Morales, panunumpa ng watawat sa Pilipinas, Jaya Francesa Custodio ng Santa Cruz, panunumpa ng kawani ng gobyerno, Gemily L. Maloles ng Victoria, Marcha ng Laguna, Libencila Dando ng Santa Cruz, Panata sa Bagong Pilipinas ni Merwin Almonte ng Santa Cruz, Bagong Pilipinas ang inaabangan. Ang aawit po ay si Joseph Angelo Bacsapra at ang inyong lingkod. At ang ikalawang bahagi po ay si Dr. Jed E. Dagsan para sa pag-uulat po ng aming na accomplish sa isang taon at nakaraan. Marami pong salamat. Ilagay po natin ang kanang kamay sa kaliwat dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas.
dalawa ka. Para magkadalawa ka. Sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, handa awit. Bayang magiliw, person silanganan, alab ng puso, sa dilim mo'y buhay, lupang hinirang, luya ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisilig, sa dagat at mundo, sa simoy at sa langit mong uga, may dilatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y laro ay nananiging. Ang bituin at araw niya kailan pag may di magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, ating pasinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng pag may mga-apit, ang batay ng galing sa'yo. Taas po natin ang kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanan makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Taas po natin ang kanang kamay para po sa panunumpa ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat na nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalaan at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng sukoy. Sisikapin ko madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas sa paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahon ito. Ako at ang aking mga kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap niyong lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Sabay-sabay po natin awitin ang Marsya ng Laguna. Thank you.
Natin itaas ang ating kanang kamay para sa panata ng bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong malaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karanungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan, dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mga nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sabay-sabay po natin awitin ang himno ng bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, ay sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na pagmulagin ng mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Pagbabago at iayos ang lusid, dapat lang ang bawat mamayan Dito sa amin, pinagpagbago, ang sa kasenso, pagsikap na mabuti, pagiging dapat tayo, pagmalak natin sa mundo at ipamalas, ang bagong Pilipinas, ang bagong Pilipinas. Panahon na ang pagbabago, bigyan natin yung sarili natin. Kawalang naging dalili ay sasaiba sa akin na unahin. Panahon na ang pagbabago at mamuna sa kahit anong larangan. Nagtagumpay at karangalan. Alaw rin ang aking sa bayan. Layo ng Pilipino, husay at lakas, kagandahan at talento, handang makipagpalisanan, kahit anong oras, ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Panahon na ang pagbabago, huwag natin ay gawing makamalas. Dahil magandang bukas, ang bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na! Let's go po. Parang tumaas ang baby ko. Guys, thank you po. Thank you, Lord. Sa ikalawang bahagi po, mag-report naman po ang aming
napakabait, masipag, Dr. Jed E. Dagsan. Sa ating ama ng Lalawigan ng Laguna, Governor Lamita Hernandez, ang unang ginang ng Lalawigan ng Laguna, kay Congresswoman Ruth Malano Hernandez, ang ating Vice Gobernador, si Atty. Karen C. Agapay, ang ating masipag na Provincial Vice si Atty. Dulce H. Ribanan, sa mga department heads, assistant department heads, unit heads, at mga kapwa ko kami ng gobyerno, isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. So, ang aming tanggapan ng Provincial Population Office Civil Services ang nakataasa pong mag-conduct o magsagawa po ng lingguhang pagtataas ng katawan. So, para po sa accomplishment report, tungkaya po natin ang mag-ising video clip ng aming report. So, bakit? Clinical Services Accomplishment Report Day 1, 2023 to 2024. BPO Clinical Services prioritizes client needs by listening and offering them the right family planning method they need. BPO Clinical Services is passionate about what we do, and we are committed to providing the best services. Core values: accountability. We take responsibility for our actions and results. Excellence. We are dedicated to providing reliable services. Integrity. We maintain our client confidentiality by us. Our distinctive feature is our client-focused needs. We place a high value on the specific medical needs of each client. Mission. Our mission is to uplift the quality of life of every Filipino family by providing information, education, counseling and services on cancer prevention program, natural family program, and reproductive health, maternal health, integrating the program with other developing programs of the province mission. We envision increasing in numbers of God-centered families, responsible parents, physically secure children, all productive in the community. We also envision the revival of Magandang Ugaling Filipino. Our services, we strive to provide best medical services, BSI, progestin subdermal implant, a contraceptive with 3 years effectivity, IUD, intrauterine device, a T-shaped device placed inside the uterus with 10 years effectivity, DMPA, DO, metroxyprogesterone acetate, a contraceptive injected intramuscularly with 3 months effectivity, COC combined oral contraceptive, or progestin only pills, hormonal contraceptive, they require daily dose intake, BSI insertion and removal. Nagsasagawa ang aming tanggapan ng libreng paglalagay at pagtatanggal ng implant sa iba't ibang bayan ng Laguna, pagbibigay ng libreng pills at kondom para sa mga babae at lalaki. Bibigay din mo kami ng libreng demo na ang epektibo ay 3 buwan, paglalagay ng libreng iod sa mga kababaihan na may 10 taon na epektibo. Nagsasagawa din mo ang aming tanggapan ng libreng pap smear, via and breast examination para sa early detection of the cervix and breast. This chart illustrates the distribution of services received by our clients for the year 2023 to 2024. BSI insertion and removal total of 5,171 per year. The 2023 to 2024 bills total of 4,758 per year. The 2023 to 2024 IUD insertion and removal total of 4,943 for the year 2023 to 2024 DMPA injection total of 2,735 for the year 2023 to 2024 condom, dispensing a total of 772
para sa mga mamamayan ng Laguna Operasyon. Tuloy nagsasagawa din po ang aming tanggapan ng libreng tuloy para sa mga bata, medical mission, and caravan. Pakikiisa ng aming tanggapan sa serbisyong tama. Caravan ng ating pamilya Governor Ramil L. Hernandez para sa mga mamamayan ng Laguna. BPO Clinical Services Doctors and Staff. Bago po tuloy tapos yung aming programa, so in behalf ng aming opisina, so nais ko lang pasalamatan si Governor Ramil Hernandez, si ating administrator, si Atty. Dulce H. Ribanan, ang opisina ng GSO, ang selection board para po sa mga nagawa po sa opisina. So sa inyo po lahat, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Palakpakan naman natin ang pinuno o ang hepe ng PPO Clinical ba? O Clinical Outreach yung isa kasi. Lakasan niyo naman yung palakpak at nakadalawang kanta sinituan. Doon bumawi. Walang lugaw. Pinagtahan na lang kayo. Okay. At ngayon naman, para po sa pagpapatuloy ng programa, sino po yung may patalastas? May binanggit kanina, taga-peso? Okay, nasan po ang taga-peso? Walang lugaw. Okay, yung pong may mga may announcement, pakisuyo, pakilapitan lang po, no? Kasi right after po nito, meron pa kami kasunod ng program. Meron po tayong distribution ng grants, ano po? Kaya, maaga din tayo nagsimula, kaya tuloy-tuloy. Okay, Ma'am Jay? Yung iba kung meron pa, paki-advise agad kami, ano po? Good morning po everyone. We would just like to present an award we received for the governor po. I would like to read po the contents. This plaque of recognition is awarded to the provincial government of Laguna, headed by its local chief executive, Honorable Ramil R. Hernandez, for being conferred as the regional Best Peso First Class Province category, which was given last August 28 at Casili Hills Resort and Event Center in Cabuyao City, Laguna. Kasama po nitong plaque of recognition is 1 million worth of project po from the Department of Labor and Employment. So may I invite po our provincial administrator to receive in behalf of our government. Okay, congratulations, Peso. Okay. Ang Best Peso, kumbaga ng province, ano? Bukod yung kay Gov, meron pa rin yung Time Award. Same award sa ating Peso, ano? At syempre yung staff. Baka pwedeng sumama yung staff sa picture taking. Meron pa ba? Okay, double time po tayo, mga kapatid.
Double time kayo. Okay, sila ang magre-represent ng Calabarzon, ano po, sa national, sa pagiging best peso, ano po. Okay, maraming salamat. Palakpakan nyo naman ng malakas ang mga taga-peso. Ayan, alam nyo, kahit holiday, kahit holiday kasi, yan sila. Kaya ko alam, dahil lagi din akong representative dun sa mga event ng peso. Kaya, mentras holiday, lalong visible yun sila. Yung mga job fair. Okay, at kung wala na, nais ko pong basahin, akin pong karangalan, na kilalanin ang ating mga department heads at unit heads, ang ating provincial administrator at Atty. Dulce H. Rebanan, Ma'am Karina Macalos, Ma'am Hazel Gahol, Ma'am Fatima Eleanor Villaseñor, Sir Vivencio Malabanan, Ma'am Rosalia Cortez, Ma'am Joy Pilen Pacanto, Ma'am Feli Cruz, Ma'am Michi Elbo, Engineer Abel Arellano, Ma'am Jocelyn Litan, Dr. Jed Dagsan, yung nag-report kanina, Ma'am Nelia Espino, Sir Marlon Tobias, Dr. Mary Grace Bustamante, Ma'am Lucia Almeida, Ma'am Mary Jane Corcuera, Sir Alvin Sejo, Dr. Rene Bagamasbad, Dr. Judy Rondilla, Dr. Gretel Contejino, Dr. Herma Formalosa, Dr. Hilson Balendo, Dr. Edgar Palacol, balbasarado na si Doc, Dr. Margina Esmoral, Dr. Peter Uy, Dr. Maria Teresa B. Lapitan. And of course, ngayong umaga, para po kumatawan sa ating mahal na gobernador ang nagsimula ng serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna. Palakpakan natin, Atty. Dulce H. Rebanan. Magandang umaga. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Well, of course, sa pangalan po ng ating Gobernador, Ramil Aurel Hernandez, syempre, I would like to acknowledge our department heads, our chief of hospitals, our unit heads, our assistant department heads, and of course, my fellow employees who are joining us this morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Well, unang, ano ba, parang nanlalambot kayo Good morning! Good morning! Ano itong mga ito? Nagsimula kaya. Alam mo, kumanta si Aleli. Gusto ko kumanta Hindi, joke. Makauwian na tayo. Ang gusto ko kantahin ito yung in na in ngayon Diba? Search. O, tama ba? Two old friends meet again, wearing older faces. Talk about the places. Ano lang yan? Hindi siya lang yan. Nasa may mga taga-HR. Sa civil service, kakanta tayo niyan isang, maybe this time. Diba? Yan, si Pastor, maybe this time. There'll be lovings. Ano ba? Tama ba? Maybe now they can be more than just friends. Tama na. Kahapon actually, may STK assembly. Kumanta kasi si Attorney JM Karait ng Maybe This Time. Kaya grabe, napasayo kami ng Maybe This Time kahapon. Well, anyway, paghahandaan natin yan. Mga department heads, sasayaw yan ng Maybe This Time. Diba, Engineer Del Mundo? Paghandaan mo yan, Duet tayo. Well,
Well, anyway, of course, bago natin makalimutan, unang-una, nais kong i-congratulate ang tanggapan ng peso sa pangunguna, of course, ni Jane Corcuera. Alam nyo, very consistent ang ating peso for being the best regional peso. No? Very consistent. Parang napakaraming taon na sila yung nakakakuha ng best regional peso among Region 4A provinces or ang Calabar Zone. At I really wish them good luck, no? Sana sila ulit yung maging best peso all over the Philippines. Nasaan na si Jane? Ha? Nape-pressure ka ba, Jane? Pero alam ko kayang-kaya ng peso, no? You have shown your dedication and commitment all these years, Jane. Kaya maraming salamat. And to all our staff and the people behind our peso, maraming salamat sa inyo, Jane. Okay. At syempre, alam nyo, itong office na to, no, yung PPO Clinical, it's just a portion or a part of the Provincial Health Office. Pero napaka-silent worker ng mga yan. No, pero talagang sa lahat ng frontline na programs ni Gov, lagi silang kasama sa Serbisyong Tama Caravan. At aside from Serbisyong Tama Caravan, lagi rin silang, di ba, lagi kayong may medical mission in several cities and municipalities sa mga barangay aleli. Dr. Jed Dagsano. Kahit kakarampot yung staff ng PPO Clinical, I think napakarami nyo na-accomplish all these years, no? Si Dr. Atina Makalalag at sa lahat ng ating mga kasama sa PPO Clinical, thank you for delivering really quality healthcare for our people. Maraming salamat. Palakpakan naman natin ang PPO Clinical. Alam nyo sa akin, very important talaga yung flag raising ceremony. Kaya, kung as much as possible talaga, I really want to be here every Monday. Bakit po? Kasi ang flag raising ceremony natin, it always reminds us of our commitment to be of service to the people, of our professionalism, and of our commitment to excel. So kapag nandito ka every Monday, minamanifest mo yung commitment mo for professionalism, for service, and for excellence in delivering quality service for our people. Diba? Okay. At saka kanina, alam nyo ba, sinabi ni Aleli sa atin, sabi mo sa katabi mo, napakapalad mo kasi ikaw ay isang kawani ng gobyerno. Tama ba? Mapalad ba kayo? Oo, talaga. Arya, mapalad talaga tayo. Okay, alam niyo kung bakit? Talagang sobrang mapalad tayo, no? Today, ngayong araw po na ito, gusto ko lang ipaalam sa inyo, isusumitin na po natin ang ating budget for 2025. Ayan, Ate Oli, handa ka na ba tanggapin ang budget ng provincial government for 2025? Sabi ko nga, napakabilis, no? We're talking of 2025 budget. Nasa ika-11 taon na si Governor Ramil, no? Sa pagsisilbi sa pamahalaang panlalawigan ng Laguna at sa buong probinsya ng Laguna. I just would like to inform everyone, no? Ang budget po ng provincial government ngayong 2025 ay 6.3 billion. 6.3 billion. Pero alam niyo po, makinig, ha? Makinig. Sabi ni nakita ko lang si, alam niyo, fan ako ng volleyball. Sabi ng coach, makinig ha, makinig. Well, anyway, 6.3 billion ang budget natin ngayong 2025. Pero alam niyo ba, mga kasama, a big portion of that budget will go to personal services. Ano yung personal services? Yan ang sweldo at benepisyo ng mga empleyado. Magkano ang budget natin na ilalaan, no? Out of the 6.3 billion, close to 2 billion ang pondo para sa ating sweldo. At alam nyo po, nung last week, I think last week,
isinumiti na rin po natin sa sangguniang panlalawigan ng ating supplemental budget to cover the first tranche ng salary increase ng mga empleyado. And that will take effect August 2, 2024. Ang first tranche po, according to the circular issued by the national government, ang first tranche, effective August 2, 2024 hanggang August 2, 2025. So, ibig sabihin, ang second tranche naman ng salary will happen August 3, 2025 onwards. Okay? So, yung mga salary increase na yan ay covered na po sa budget natin ngayong 2025. Gusto ko lang po maintindihan ninyo, no? Ano ba ang komposisyon ng personal services ng mga empleyado? Bakit tayo nag-arrive sa more or less 2 bilyon na sweldo para sa ating mga empleyado? So ito po, ang komposisyon niya, no? Salaries and wages ng regular, casual at contractual. Mahigit po yang 1 bilyon. Personal Economic Relief Allowance, magkano po yan? 5,000 every month na natatanggap. Ang total, 76 million. Representation Allowance, Transportation Allowance, Clothing and Uniform Allowance, ang total niyan ay 22 million. Ha? 2,000 lang pala. Naku, mag-aabono si Joe. Ang pera pala, 2,000 lang. Sorry. Ang clothing at uniform allowance, 7,000 ang ibinibigay natin. Previously, 6,000 lang to. Ngayon po ay 7,000 pesos. I think na-receive nyo na yung clothing nyo, diba? Pinambili natin ang uniform. At meron pang natira sa atin na ay binigay na sa inyo. Subsistence allowance, laundry allowance, quarter allowance. At meron tayong productivity enhancement incentive na 5,000 kada isang tao. Naibigay na natin to, Jo? Ay, sa December matatanggap nyo, ha? Productivity enhancement incentive. Honorarium, hazard pay ng mga taga-hospital, overtime and night pay, year-end bonus, magkano to? 101 million. Matatanggap na ngayong November 15. O, palakpak naman. Tapos, meron pa tayong cash gift. 5,000 din to, John, no? Natanggap na ba? Hindi pa rin. Oh, sa December ulit to. November din. Wow, ang dami pala ng November. Other bonuses and allowances, mid-year bonus. Ito, natanggap na natin noong May 15. Tama? Okay. Okay, ito pa, isa rin sa nilalagyan natin ng pondo, ang retirement and life insurance contribution. Ito yung pinakamalaki din, ha? 134.7 million. Pag-ibig contributions, PhilHealth, ito ang laki rin ng PhilHealth, 114 million. Employees compensation insurance premium, 7.6 million. At ang terminal leave benefits ng mga empleyado who's going to retire from service, yan yung mga na-accumulate yung leave credits. Kapag umalis kayo, you have to be paid for the earned leave. 100 million ang inalat natin dyan, no, sa terminal leave. Nakalimutan kong sabihin, eto po, kasama ngayon sa ating 2025 na matatanggap. Additional 7,000 pesos for medical allowance ng lahat ng mga empleyado. Kasi wala tayong HMO, kaya in lieu of the HMO, you will be given 7,000 pesos. No? Okay? Ako parang malungkot pa rin kayo. Dagdag pa. Patay, mag-ano na tayo niyan, mag-aabono tayo. Okay, ano lang, bakit ko sinasabi itong ating budget for personal services na 2 billion?
Alam niyo, importante kay Governor Ramil na lahat ng benefits at salaries ng mga empleyado na ibinababa ng national government ay matugunan. Bakit? Because we consider really you as our partner and we value you as our partner in delivering our services for our people. Paano tayo magde-deliver ng magandang serbisyo kung hindi nyo naman natatanggap ang inyong mga benepisyo at additional salary increase, diba? Okay? So, etong mga bumababang papel lang yan actually kung hindi lalagyan ng pondo ni Governor Ramil. It's a mere sheet of paper. Diba? Pero, nilalagyan ng pondo, inuuna, dahil kayo ay valuable partner ng provincial government in delivering our services. At ang budget natin ngayong taon, gusto ko lang maintindihan din ninyo, medyo limited yung kinreate na plantilla possession. Bakit po limited? Dahil ano po ba ang uunahin natin? Across the board na salary increase at benefit ng mga empleyado o yung kakaunting taong makikinabang? Diba? Mas maganda po na across the board ang benefits and salary increase. Ito ngayon lang naman limited ngayong taon, given the salary increase of our people na ini-implement ngayong 2024 at 2025. No. Pero ang commitment namin ng HRMO, lahat ng bakanteng posisyon ma-fill upan bago mag-election ban by March 28, 2025. Kahit kung hindi kami matulog, kahit hanggang alas 8 yung PSB, basta magawa natin yung mga promotion ng mga deserving na empleyado ng Kapitolyo. Tawa-tawa ka, Dok. Hindi po ako makapromote. Okay. Well, anyway, at isa pa po, ang ating sweldo ng mga job order, yan ho ay priority din. From 440, magiging 550 ang sweldo ng lahat ng mga job order employees. 12,100 total. Ayan, okay. So, mas mataas na rin or equivalent to minimum wage sa isang private na company ang sweldo ngayon ng mga job order. Ang dami rin natin job order, 1,500 people ay mga job order employees na sinusubukan din natin na maging empleyado sila ng pamahalang panlalawigan. Pero unti-unti lang. Kaya marami pa tayong itutuloy, diba? Na programs, okay? Na programs. Okay? So kung meron kayong tanong sa inyong budget, pumunta na lang po kay Joe. Okay? May tanong? Yung PBB, wala pa rin guidelines. No! Hinihintay talaga natin ang DILG to come up with the guidelines so that we can release the PBB. Meron na naman tayong budget para dyan. Sana umabot pa sa December, Joe? At para mas marami kayong matanggap sa December at maging masaya ang inyong Pasko at bagong taon. Yay! Okay. So, again, good morning. God bless you, everyone. Okay? Sana itong week na ito ay mas productive at mas meaningful for everyone. God bless you. Thank you. And good morning. Thank you. Okay, Photo Ops. Susunod yung mga provincial drivers, yung grupo. Meron kasi silang binuo, samahan nila ang mga drivers dito sa Kapitolyo. Nag-a-apply ako, hindi naman pala ako pwede. Hindi, wala akong driver. Ako din na nagdadrive sa akin Pwede ako dyan. Di ba? Pwede ako dyan. Kasi wala akong driver Hindi driver din ako.